Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte dili makatambong sa hearing sa NBI sa gingong death threat ni ini kang Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez. Vice Mayoralty aspirant sa Malabang, Lanao del Sur, samdan human gi-ambush. Duha ka mga lalaking kauban patay. 7 ka kilong marijuana nga gipaagi matud pa sa online transaction naharang sa PIDEA Region 12. 840,000 pesos nga kantidad sa marijuana na kumpiska. Tone-toneladang giant clamshells o taklobo nga nagkantidad og 45 million pesos na sakmit sa Patikul, Sulu. Duha ka sospek padayong gipangita. Og mabulokong Christmas display sa Buena Vista, Agusan del Norte, gipasiga na. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gawa sa Davao City, ubay-ubay na sab ka mga lungsod sa Davao Region ang nagpatuman sa ilang firecracker ban base sa ilang gipasang ordinansa. Ani ang report ni Argil Relator. Karong nagkaduol na ang pagsaulog og Pasko ug bag-ong tuig. Dili lang sa Davao City ang laumang wala nay madungog ug makita nga mga pabuto. Sanglit sumala sa Police Regional Office 11. Duna na say mga lungsod sa Davao Region nga nagpatuman na sab og firecracker ban. Sa Davao del Sur, dunay firecracker ban ordinance ang mga lungsod sa Hagonoy, Santa Cruz ug Magsaysay. Sa Davao del Norte, ang lungsod sa New Coralia. Samtang regulated ang firecracker ordinance sa Kapalong, Samal Island ug Tagum City. Sa Davao Oriental, ang mga lungsod sa Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona ug Buston. Laak sa Davao de Oro ug Don Marcelino, Jose Abad Santos, Sarangani sa Davao Occidental. Nga kanina mga areas na may firecracker ban, so kung dili mo gusto mag-atubang og penalty from 20 to 30,000 or imprisonment from 6 months to 1 year or both, muglikay na lang ta. Sanglit sagad mga bata ang nagapalit matud pa og pabuto. Nagpahinumdom ang kapulisan nga bawal ang pagbaligya og pagpalit og pabuto sa mga nag-edad 17 anyos paubos o kadtong mga minor de edad. Bawal ang pagpabuto og lantaka, plapla, 5-star ug uban pang mga dagko nga pabuto. Na naatay law nga nag-regulate sa sale, distribution, and manufacturing of firecrackers mo ng RA 7183. So ginabawal din ang overweight or oversize na mga pabuto o katong imported finish na mga pabuto. Minimum is dapat dili siya sobra sa 1/3 teaspoon. Gipakusga na matud pa sa kapulisan ang monitoring sa mga manufacturer og pabuto aron masiguro nga kadto lang mga naa sa saktong gidak-on ang makagawas sa market. Sa datos sa Department of Health Region 11, gikan sa siyam ka reported firecracker-related injuries niadtong December 21, 2022 hangtod January 6, 2023. Misaka kini sa 21 sa samang period sa 2023 to 2024. Busa ang DOH, gikampanya ang luwas nga mga pamaagi sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig. Daghan mang pamaagi nga mag-celebrate ta og Pasko nga dili magamit og firecrackers or mga ini mga pabuto, no? Like gamito na tuturutot baron, kaldero, kanang busina sa kuan, kanang busina sa sakyanan. Giawhag sab sa DOH kadtong mga LGU nga wala pay firecracker ban ordinance nga magpatuman sab niini. Unta mo implementar na pud sila para hinay-hinay nato makita na dako manggod ang kalabutan, no, kung dunay mga balaod nga ma-implement gyud strictly. Like in Davao City makita nato, no, very strict gyud ang iyang implementation. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah.
Vice Mayoralty aspirant sa Malabang, Lanao del Sur, ang Samdan, human gi-ambush sa armadong mga lalaki sa Marugong, Lanao del Sur. Duha ka kaubanan sa sakiran kung asa usa ni ini kanhi pulis ang patay sa insidente. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 4 sa hapon nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang barangay Paiguay, Marugong, Lanao del Sur. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita sab ang usa ka pulang sakyanan nga gitadtad na og igo sa pusil sa kilid nga bahin. Sumala sa Marugong PNP nga ang maong sakyanan iyan ni Ramil Bao, usa ka aspirant pagka vice mayor sa lungsod sa Malabang, Lanao del Sur. Dead on the spot ang duha ka mga kaubanan niini nga naasulod sa sakyanan. Samdan sa til nga bahin si Bao ug laing duha pa ka mga lalaki nga kauban. Alex, ito ay caused by family feuds. Pero hindi natin dinidisregard yung other angles kasi hindi pa na-identify yung perpetrator. Ubay-ubay ka mga basyo sa bala ang na-recover sa crime scene. Sa karon nagpaayo pa sa ospital ang mga aspirant, lakip ang duha kasamdan. Gipahogtan na kuno karon sa Lanao del Sur Police Provincial Office ang seguridad sa duha ka mga lungsod. Kinibisan pa man ug dili konektado sa iyang pagdagan sa midterm election ang motibo sa krimen. As of now, hindi ito election-related violence. Ito kasi si Ramel, maraming karido ito. Noon siya maraming karido. Padayon ang ginahimong manhunt operation sa kapulisan aron madakop ang mga sospek sa krimen. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Gipangandaman na sa Bulaong Terminal sa General Santos City ang gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong Kapaskuhan. Samtang nagpahimangno ang management sa terminal ngadto sa mga pasahero nga sa lehitimong porter lang makipagtransact kung magpatabang sa pagdala sa ilang mga bagahe. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Karong kapindua ka semana na lang Pasko na, nangandam na ang Bulaong Terminal sa Barangay Dajangas North sa General Santos City sa pagdagsa sa libuan ka mga pasahero nga mudagsa sa terminal karong Kapaskuhan. Magpakatag na tag mga letter sa mga concerned agencies, specifically ang atong Philippine National Police and our Task Force Gensan and our Public Safety Office. Dungan niini, nagpahimangno sab ang management sa maong terminal kalabot sa mga dili lehitimong porter nga mag-overcharge og singil sa mga pasahero sa pagbitbit sa ilang mga bagahe. Gani apektado matud pa ang panginabuhian sa mga lehitimong porter. Ang striker na mo nga porter sir, hapon na sila gasulod hantod gabi. Ang problema kay out naman gud na sir, mo nang makabuylo na sila pangayog kuan, labor charge niya kami. Number 1 yung may maapektuhan. Example lang ha, dako itong pangayo to 500. Pero katong mga striker sir, isud ka ito kay wala gid sila uniform. Overcharge sila sir. Overcharging. Matud sa tagdumala sa Bulaong Terminal, ana sa kapin 20 ang mga lehitimong porter sa maong terminal nga daling mabantayan sanglit duna kini ID og uniform. Nagapaningil kini og labor charge nga sakto lang sa kadagan sa bagahe sa pasahero gikan 10 pesos hangtod 50 pesos. Apan ang dili lehitimong striker porter nga anaa sa napulo ang ihap gawas sulod lang sa maong terminal. Busa pahimangno sa management sa mga pasahero nga dili makigtransaksyon kanila. No, definitely not. No. Mas ano pa nato itong accredited na mga porter group kay ma-identify tayo naman siya. Hinuon, doon na plano ang maong buhatan alang sa mga dili lehitimong striker porter. Kausap ko na yan sila before, no, kung pwede, mag-create sila ng grupo nila affiliated doon sa original na group para magawa natin ang database. No. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Patay ang usa ka senior citizen human gidunggab sa Davao City. Gingong hubog nga sospek gilayong misurrender. Tulo ka sama dinunggaban sa ubos nga bahin sa liog ang mitapos sa kinabuhi sa 62 anyos nga lalaki nga si Antonio Senok de la Serna sa sitio Matugbi, Barangay Calyawa, Davao City alas 8 Domingo sa gabi. Sumala sa saksi, nakita niya ang biktima nga nagakuha og hulagway sa construction materials isip duty watchman. Gitawag matud pa sa 23 anyos nga lalaking sospek kinsa gituhang lango sa ilim ng makahubog ang biktima ug diyang miduol ang biktima kalit lang kining gidunggab sa sospek sa ikatulong higayon. Nasayran nga dunay kainom ang sospek nga dunay kalagot sa biktima. Sumala sa kapulisan, siya matud pay misalo sa kalagot ug gibuhat ang pagpanunggab. Dead on arrival sa ospital ang biktima.
Hinuon mitahan sab gilayon sa iyang kaugalingon ang suspect ngadto sa barangay niadtong gabi una ug giendorso sa Mandog Police Station. Kasong murder ang atubangon nga kaso sa suspect. Pipila ka mga individual nga gitawag ang ilang grupo nga nagpakabarang katawhan sa Northern Mindanao nagkatapok sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City aron ipadayag ang ilang pagbabag sa pagtukod og EDCA site sa Lumbia Air Base ingon man Naval Base sa Taguluan, Misamis Oriental. Gipakita sab sa grupo ang ilang suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ani ang report. Kini ang singgit sa 200 kapin ka mga individual nga nagkatapok sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City adlawng Sabado aron ipanawagan sa gobyerno ang ilang mga advokasya. Tumong sa ilang panagtapok ang pagbabag nila sa impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte. Atol sa mong panagtapok, aduna pay libreng t-shirt printing alang sa mga mitambong. Usasab sa ilang gipanawagan ang ilang pagbabag sa pagtukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kun EDCA sa Lumbia Air Base. Ingon man, Naval Base sa Taguluan, Misamis Oriental. Nabalakan na lugar mi, muna magpakabana na magsaba-saba mi para nga makadungog ang mga tao o ang panggobyerno dito sa kaulungan. Kaya murag dili na gyud maayo ang mga gakahitabo karon sa atong kwarta sa Pilipinas. Usasab sa gikwestiyon sa grupo, ang daw kanunay nga pagpanghatag karon og ayuda sa katawhan nga dili matud pa solusyon sa problema sa kagutom. Mawaning na ani karon kay daghan may mga issue kita nimo nang rampant illegal drugs, high crime rate nato. Naipangutana, silent martial law na ba? Karon laraw sa grupo nga magpadayon pa ang ilang mga panagtapok. Apan ila sa kuno lihukon ang mga papel sama sa permit aron makapadayon sa ilang aktibidad. Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nasakwit sa otoridad ang kapin 800,000 pesos nga kantidad sa gipaugang dahon sa marijuana nga gi-order matud pa online sa General Santos City. PDEA Region 12 giauhag og bang courier company nga mas mahimong strikto sa pagdawat ug pagpadala og mga package gikan sa ilang mga customer. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Pinaagi sa Narcotic Detection Dog sa PDEA Region 12, nabisto nga dunay sulod nga dahon sa marijuana ang tulo ka mga package nga anaa sa kustodiya sa usa ka courier hub sa Barangay Apopong, General Santos City niadtong Biyernes sa hapon. Kini atol sa gipahigayong interdiction operation sa PDEA Region 12, kauban ang kapulisan ug Philippine Coast Guard, human nakadawat og intel report kalabot niini. Anaa sa 7 bricks o kilo sa maong narcotic drugs ang nasakmit nga mo kantidad og 840,000 pesos. Matud sa PDEA Region 12, posibleng gi-order online ang maong kontrabando og nakatakda kining dawaton sa usa ka taga Jensan ug usa ka taga Sultan Kudarat. Meron na tayong information, sir, no, doon sa recipient nung tatlong packages na yon. Kasi ito sila, according to information, ay posibleng nagbebenta rin through online din nila binibenta because yun nga, yung modus operandi kasi ngayon no, ng mga drug traffickers is nag-evolve, hindi na yung usual kaliwaan. Gikustodiya na karon sa otoridad ang maong kontrabando samtang ginasuta pa sab kung kinsa ang nagpadala niini. Ginalantaw na sab kung dunabay kasong atubangon ang maong courier company nga wala pa miluwat og pahayag.
Gumikan sa hitabo, giawag sab sa PDEA 12 ang ubang courier company nga mas pahugtan pa ang seguridad sa pagdawat ug pagpadala og mga package. If ang company naman ay hindi alam na may ganitong klase ng illegal drugs na pinapadala sa kanila, then there will be no legal actions on this. But of course, siguro itong operation na ito will serve also as a reminder sa kanila na to strengthen or to further, kumbaga, magstrikto doon sa mga pinapadala din sa kanila. Efren Mamak, One Mindanao. Usa ka 35 anyos nga babae ang samdan human gitigba sa iyang bana sa Digos City. Gawas sa asawa, gitigba sab sa sospek ang iyang ugangan nga lalaki og uyuan sa iyang asawa. Sa investigasyon sa Digos City Police, nagkalalis ang 34 anyos nga sospek ug ang iyang 35 anyos nga asawa sa sitio Punta Biao, Barangay Kugon, Digos City, Biyernes sa kadlawon. Among panaglalis misangko sa pagpanigba sa bana gamit ang bolo diin naigo ang walang abaga, agtang og likod nga bahin sa iyang asawa. Misulay og uwang ang amahan ug uyuan sa biktima apan nakip sila sa gipangtigba sa sospek. Samad tinigbasan sa agtang ang niaguman sa amahan, samtang samad sa kamot ang niaguman sa uyuan. Padayong ginatambalan sa Davao del Sur Provincial Hospital ang mga biktima, kinsa pulos anaa na sa stable nga kondisyon. Nadakpa na sa kapulisan ang sospek kinsa mag-atubang og tukmang kaso. Wala na kini mihatag og pahayag. SK Chairman sa usa ka barangay sa Gitago, Misamis Oriental ang patay human mabangga ang gimanehong motor sa usa ka sakyanan. Patay na diyang nadala sa ospital ang SK Chairman sa barangay Kilangit sa Gitago, Misamis Oriental nga si Rusty Brian Samson. Human nga aksidenteng mabangga ang gimaneho ni ining motor sa usa ka pribadong sakyanan sa lungsod sa Initaw, Misamis Oriental. Sigon sa investigasyon sa otoridad, nga padulong siyang tunghaan sa Iligan City ang biktima diyang nahitabo ang aksidente. Nabangga ang motorsiklo ni ini sa sakyanan nga nagmaniobra og liko padulong sa direksyon sa Cagayan de Oro City. Sa kakusog sa impact, tataw ang danyo sa motor ug sakyanan. Tungod sa grabing samad sa biktima sa iyang ulo, inungdan nga namatay kini. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng atubangon sa driver sa pribadong sakyanan. Mga kapuso, walay low pressure area o bagyo nga gipaabot sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apan makasinati gihapon og pag-ulan ang Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mag-andam gihapon og panagang sa ulan kay makasinati gihapon og pag-ulan ang dakong bahin sa Mindanao sa hapon o gabi. Sa Luzon, Northeast Monsoon o shear line ang magpaulan, samtang ITCZ ang magdala og pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o pagdahili sa yuta, mga kapuso. Nagpaygayon og motorcade ang supporters ni Vice President Sara Duterte sa Davao City agig pagsupak sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Ano report ni John D. Esteban. Nangadlawon ang mga supporter ni Vice President Sara Duterte sa Crocodile Park sa Davao City ug wala igsapayan ang taligsik, mahinayon lang ang motorcade. Sumala nila, pamaagi nila kini aron ipakita ang ilang suporta sa Vice Presidente ug pagsupak sa impeachment complaint batok kaniya. Gikan sa Crocodile Park, mipaingon sila sa Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin, Papanakan. Tuyok paingon lanang dayon sa downtown area ug dito natapos sa Freedom Park. Kahinumduman nga mipasaka og impeachment complaint ang 75 complainants gikan sa lain-laing sektor. Batok sa Vice Presidente tungod kuro sa sayop nga paggasto sa confidential funds. Pero sumala sa supporters ni VP Inday, walay basihan ang reklamo og politically motivated lamang kini. Sinusulong nila ang impeachment ni Ma'am Inday. Hindi naman niya makatarungan. Lumabas na yung result ng kuha. Tapos ngayon, bakit nila i-impeach? Ang ginagawa talaga nila is collateral job. Dapat isulong natin itong peaceful na pagsuporta kay Ma'am Inday Sara Duterte kasi ito lang yata ang makakatulong sa atin. Dahil alam mo, garapal na ngayon ang korupsyon. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban.
Mindanao. Mihakot og pasidungog ang GMA Network programs ug personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Ani report. Gipasidunggan sa Anak TV Seal Awards 2024 ang pipila ka programa sa GMA Network. Usa sa household favorite programs ang 24 Oras. Nahatagan sabog Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend ug ang Balitang Hali sa GMA Integrated News. Lakip mga programa sa GMA Regional TV sama sa Balitang Bisdak, One North Central Luzon ug One Western Visayas. Ang mga pasidungog gidawat ni GMA Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. Ug uban pang opisyal sa GMA Integrated News. Gihatagan sabog Anak TV Seal ang New Heroes of the Game, Game On, ug New Heroes of the Game opening ceremony sa GMA Synergy. Duna say Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder ug Pinasarap. Midawat sabog pasidungog ang pipila ka kapuso personalities sa Manila Kuya Kim Atienza, Christian Bautista, Mark Bautista ug Stel sa SB19. Household favorite program sab ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto ug Pulang Araw. Midaog isip Anak TV female makabata star for television sila Pulang Araw star Barbie Forteza, unang hirit host Shaira Diaz ug may Ilonggo Girl star Jillian Ward. Daog sab isip Anak TV male makabata star for television sila Alden Richards ug Michael V. Samtang makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Gibotohan sa libuan ka mga ginikanan ug professionals isip child-friendly ug child-sensitive nga rekomendado alang sa mga bata ug pamilya ang mga programa nga giila sa Anak TV Seal Awards. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gi-welcome matud pa ni Vice President Sara Duterte ang pag-file og duha ka impeachment case batok kaniya. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argel Relator exclusive. Argel. Sara, gidawat ni VP Sara ang impeachment complaints batok kaniya aron nga sa final matubag na niya ang tanang akusasyon ginabato batok kaniya. Sa pagtapos karong adlaw sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability labot sa confidential funds sa DepEd ug Office of the Vice President, sumala ni Vice President Sara Duterte, wala pa siya masayod kung asa pa adto ang mamahimong findings sa komite. Apan sigurado siya nga mahuwasan ang mga empleyado. But as I said, nag-cooperate naman yung mga former employees and current employees ng Department of Education and former and current employees ng Office of the Vice President. And it is a relief. Sigurado ko it is a relief para sa mga empleyado ng Office of the Vice President kasi noon kasi every week sila para bang nagkakaroon ng anxiety, they feel terrorized, they feel threatened sa kanilang mga trabaho. And even si Yusek Lopez expressed noon na she is scared for her life. So it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. Tulo ka semana matud pa ang girekomenda sa doktor nga magpahulay si OVP Chief of Staff Yusek Attorney Zulaika Lopez tungod sa post-traumatic stress disorder. Nag-file na og indefinite leave sa OVP si Yusek Lopez. Nagkaistorya na sab matud pa ang bise og si Gina Acosta nga opisyal sab sa OVP. Og hinay-hinay na siya mobalik sa trabaho aron ipakita sa iyang mga kaubanan sa OVP nga okay lang siya. Sa duha ka impeachment cases bato kay VP Sara nga gisumite ngadto sa Kongreso sa kabahin sa bise. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa.
So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Sa pagsabpina sa NBI sa bise, tungod sa hulga matud pa niini sa kinabuhi ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez, dili matud pa makatambong si VP Sara sa investigasyon sa NBI sa December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Nagpaabot sab ang bise ug pasalamat sa iyang mga taga-suporta. Adlong Domingo, dihang dunay gilusad nga VP Sara Motorcade agig pagpakita og suporta sa bise. Humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Sa migula nga pahayag nga maglusad og rally ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo aron ipahayag ang suporta sa gipagulang opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili uyon sa ginaduso sa pipila ka mga sektor nga impeachment bato kay VP Sara alang sa bise. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sara na sa Davao City si VP Sara karong adlaw aron sa pagbisita sa haya sa ihang uyuan. Samtang karong Disyembre magpadayon matud pa ang OVP silang Thanksgiving activities. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Tuni-tunilada nga mga gipundok o gitak-tapok nga mga giant clamshells o taklobo nga gibanabara-mo kantidad sa 45 billion pesos ang nasakwit sa otoridad sa usa ka bakanteng luna sa Patikul, Sulu. Duha ka magingong sospek padayong gipangita sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video, makita kini mga katag-katag apan mga pinundok nga mga giant clamshell o taklobo sa usa ka bakanteng luna sa barangay Taglibi, Patikul, Sulu. Gipangsakmit kini sa Sulu Maritime Police Station kauban ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform kon MAFAR Sulu. Human gisusi ang nadawat nga intelligence report niadtong Sabado. Gibana-bana ang mutimbang kini og 30 ka tonelada nga mobalor sa 45 million pesos. Matud sa kapulisan, posibleng gikan sa mga kasigbit nga lugar sa Sulu, lakip sa ubang probinsya sa Tawi-Tawi ug Basilan ang maong mga taklobo. Posibleng dugay na kining gitigom sa duha ka mga lalaking sospek nga tag-iya og financier nga gipangita na karon sa kapulisan. Base po sa itsura po ng ating na-recover, matagal na po dahil marami na pong damong tumutubo dun banda sa may paligid po ng shells. Base po sa investigasyon namin, paunti-unti po nila itong tinatambak. Gikustodiya na karon sa MAFAR Sulu ang maong mga nakumpiskang giant clamshells alang sa padayong inventory ug saktong disposisyon. Dugang sab sa kapulisan nga ang maong klase sa clamshell usa ka endangered species nga bawal kolektahon o ipamaligya. Mahigpit pong pinagbabawal sa ating batas ang pangongolekta, paggagather at pagbebenta ng ating endangered species. Katulad po itong taklobo. Under po ito ng RA 2654. Efren Mamak, 1 Mindanao.
Pasko na sa Buena Vista, Agusan del Norte dihang formal nang gipasiga ang Christmas display sa lungsod sa ilang tinuig nga Sigar Tortosa 2024. Migilak-gilak na ang Rizal Park sa Buena Vista, Agusan del Norte dihang gipasiga na ang Christmas display sa lokal nga kagamhanan. Ang Municipal Hall dool sa parke nihayag tungod sa LED lights nga milukop sa lugar, lakip mga punuan ug tanom sa palibot. Midugang sab sa kanindot sa lugar ang ilang colorful Christmas tree o ubang Christmas displays. Naputusab sa Christmas lights ang landmark sa lungsod ug nahingang hasabang tanan sa gipahigayong fireworks display. Sumala sa LGU, mulungtad ang Siga Tortosa 2024 hangtod sa katapusan karong bulana. Mga kapuso, 16 kaadlaw na lang yun. Pasko na! Mo katong muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.